Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Bishop Arnel here, Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa ating Bible reading for 2024. At today po ay day 105 of our Bible reading. At babasahin po natin ang 2 Kings chapters 4, 5, and 6. At halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos. 2 Kings chapter 4. Minsan, ang asawa ng isa sa mga propeta ay lumapit kay Eliseo. Sinabi niya, "Hindi po kaila sa inyo na ang asawa ko'y namuhay nang may takot kay Yahweh hanggang sa mamatay. Ngayon po, ang dalawa kong anak na lalaki ay gustong gawing alipin ng isa sa mga pinaka-uutangan namin. Ano ang maitutulong ko sa iyo?" Tanong ni Eliseo. "Ano bang mayroon ka sa bahay mo?" "Wala po, maliban sa isang boteng langis," sagot niya. Sinabi ni Eliseo, "Puntahan mo ang iyong mga kapitbahay at humiram ka ng mga lalagyan ng langis hanggat mayroon kang mahihiraman. Pagkatapos, magkulong kayong mag-iina sa inyong bahay at lahat ng lalagyang nahiram mo'y pupunuin mo ng langis na nasa bahay mo. Itabi mo ang mga napuno na." Umuwi nga ang babae at pagdating sa bahay ay nagkulong silang mag-iina at isa-isang pinuno ng langis ang mga lalagyan habang ang mga ito'y dinadala sa kanya ng kanyang mga anak. Hindi alam ng ina na puno ng lahat, kaya sinabi niya, "Abutan pa ninyo ako ng lalagyan." "Puno na pong lahat," sagot ng kanyang mga anak, at tumigil na ang pagdaloy ng langis. Pumunta siya kay Eliseo, ang lingkod ng Diyos, at isinalaysay ang nangyari. Sinabi ni Eliseo sa babae, "Ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong mga utang. Ang matitira ay gagamitin ninyong mag-iina." Minsan si Eliseo ay pumunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya ay inanyayahang kumain sa kanila. Mula noon, doon siya kumakain tuwing pupunta sa lugar na iyon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, "Natitiyak kong isang banal na lingkod ng Diyos ang taong ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pupunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan at ilawan." Isang araw, bumalik nga roon si Eliseo at doon siya nagpahinga sa silid na inihanda para sa kanya. Tinawag niya ang katulong niyang si Gehazi at sinabing, "Tawagin mo ang babaeng Sunamita." Tinawag nga nito ang babae at di nagtagal ay dumating ang babae. Sinabi niya sa kanyang katulong, "Sabihin mong pinasasalamatan natin ang pagpagawa niya ng tuluyan nating ito. Itanong mo kung ano ang maitutulong natin sa kanya bilang ganti sa kaabalahan niya sa atin. Baka may gusto siyang ipasabi sa hari o sa pinuno ng hukbo. Wala kayong dapat alalahanin. Nasisiyahan na po kami sa pamumuhay rito sa piling ng aming mga kababayan," sagot ng babae. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gehazi, "Ano kaya ang maitutulong natin sa kanya?" Sumagot si Gehazi, "Wala po siyang anak at matanda na ang kanyang asawa. Tawagin mo siyang muli," utos ni Eliseo. Kaya't bumalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, "Isang taon mula ngayon ay mayroon ka ng anak na lalaking kakalungin." Sinabi ng babae, "Mahal na lingkod ng Diyos, huwag na po ninyo akong paasahin." Ngunit dumating ang araw at naglihi ang Sunamita. At tulad ng sinabi ni Eliseo, nanganak siya ng isang lalaki makalipas ng halos isang taon mula nang sabihin ito sa kanya. At lumaki ang bata. Isang araw, sumunod ito sa kanyang ama kasama ng iba pang gumagapas sa bukid. Bigla na lamang dumaing ang bata na masakit ang ulo. Sinabi ng ama sa isang katulong, "Iuwi mo na siya sa kanyang ina." Sumunod naman ang inutusan at inilagay ang bata sa kandungan ng ina nito. Ngunit magtatanghaling tapat na matay ang bata. Ang bangkay ay ipinasok ng ina sa silid ni Eliseo. Inilagay niya ito sa higaan, isinara ang pinto at dali-daling lumabas. Tinawag niya ang kanyang asawa at sinabi, "Madali ka, pagayakin mo ang isang utusan at ipahanda ang isang asnong masasakyan ko. Pupunta ako sa lingkod ng Diyos." "Anong gagawin mo roon?" tanong ng asawa. Hindi ngayon araw ng pamamahinga at hindi rin kapistahan ng bagong buwan." "Kahit na, kailangan ko siyang makausap," sagot ng babae. Nang maihanda na ang asno, dali-dali siyang sumakay at sinabi sa kanyang katulong, "Sige, pabilisin mo ang asno at huwag mong papabagalin hanggang hindi ko mas sinasabi sa iyo."
At naglakbay sila papunta sa bundok ng Carmel na kinaroroonan ni Eliseo. Nasa daan pa lamang natanaw na sila ni Eliseo. Sinabi nito kay Gehazi, "Dumarating ang Sunamita, salubungin mo. Kumustahin mo siya, ang kanyang asawa at ang kanyang anak." Nang kumustahin ni Gehazi, sumagot ang babae, "Mabuti po." Paglapit niya kay Eliseo, nagpatira pa ang babae at hinawakan ang mga paa ni Eliseo. Itutulak sanang palayo ni Gehazi ang babae, ngunit sinabi ni Eliseo, "Pabayaan mo siya. Tiyak na may malaki siyang problema. Hindi pa lang ipinapaalam sa akin ni Yahweh." Sinabi ng babae, "Humingi ba ako sa inyo ng anak? Hindi ba't sinabi kong huwag na ninyo akong paasahin?" Nilingon ni Eliseo si Gehazi at sinabi, "Magbalabal ka. Dalhin mo ang aking tungkod at tumakbo ka. Kapag may nakasalubong ka sa daan, huwag mong babatiin. Kapag may bumati sa iyo, huwag mong papansinin. Tumuloy ka sa bahay nila at ipatong mo ang tungkod sa mukha ng bata." Sinabi ng Sunamita, "Saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos, at hanggat buhay ka, hindi ako aalis ng hindi ka kasama." Pagkasabi nito'y lumakad siyang papalabas ng bahay. Kaya tumindig na si Eliseo at sumunod sa kanya. Samantala nauna si Gehazi sa bahay ng Sunamita at ipinatong sa bangkay ng bata ang tungkod ni Eliseo. Ngunit walang palatandang ito'y mabubuhay. Kaya bumalik siya at sinalubong si Eliseo. Sinabi niya, "Hindi po nagising ang bata." Nagtuloy si Eliseo sa kanyang silid at nakita niya ang bangkay sa kanyang higaan. Isinara niya ang pinto at nanalangin kay Yahweh. Dinapaan niya ang bangkay at hinawakan ang mga kamay nito. Pagkatapos, tinapat niya ang bibig at mata ng bangkay ang kanyang bibig at mata. At unti-unting uminit ang bangkay. Tumayo si Eliseo at nagpabalik-balik sa loob ng silid. Muli niyang dinapaan ang bangkay at ang batay bumahin ng 7 beses. Saka idinilat ang mga mata. Ipinatawag kay Gehazi ang Sunamita at nang pumasok ito, sinabi niya, "Kunin mo na ang iyong anak." Ang babae nagpatira pa sa paanan ni Eliseo. Pagkatapos kinuha ang kanyang anak at dinala sa kanyang silid. Kasalukuyang tagutom sa Gilgal nang magbalik doon si Eliseo. Isang araw samantalang nakaupo sa paligid niya ang pangkat ng mga propeta, sinabi niya sa kanyang katulong, "Isalang mo ang malaking palayok at ipatluto mo ang mga propetang ito." Tumayo ang isa sa mga naroon at lumabas ng bukid upang manguha ng gulay. Nakakita siya ng isang ligaw na baging na parang upo at maraming bunga. Kumuha siya ng makakaya niyang dalhin. Pagbabalik niya ay pinagputol-putol ang mga iyon at inilagay sa palayok na nakasalang. Pagkaluto, inihain niya ito, ngunit nang tikman nila'y napasigaw sila. "Lingkod ng Diyos, lason po ito. Hindi nila ito makain." Sinabi ni Eliseo, "Magdala kayo rito ng kaunting harina." Inabutan nga siya at ito'y ibinuhos sa palayok. Saka sinabi, "Ihain ninyo ngayon." Nang kainin nila, wala namang masamang nangyari sa kanila. Isang lalaking taga-Baal sa Lisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong aning trigo at 20 tinapay na yari sa unang anin niya ng sebada. Sinabi ni Eliseo, "Ihain ninyo iyan sa mga tao." Sumagot ang kanyang katulong, "Hindi po ito magkakasya sa 100 katao." Iniutos niya muli, "Ihain ninyo iyan sa mga tao sapagkat sinabi ni Yahweh, mabubusog sila at may matitira pa." At inihayaan nga nila iyon. Kumain ang lahat at nabusog at marami pang natira tulad ng sabi ni Yahweh. 2 Kings chapter 5. Sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na nagngangalang Naaman. Mataas ang pagtingin sa kanya ng hari sapagkat sa pamamagitan niya ay pinapagtagumpayan ni Yahweh ang Syria sa mga labanan. Si Naaman ay isang magiting na mandirigma, ngunit siya ay may sakit na ketong. Minsan ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang dalagitang Israelita. Naging katulong ang dalagitang ito ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, "Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na pagagalingin siya niyon." Nang marinig ito ni Naaman, pumunta siya sa hari at ibinalita ang sinabi ng dalagitang Israelita. Sinabi naman ng hari, "Sige, pumunta ka at magpapadala ako sa iyo ng sulat para sa hari ng Israel." Pumunta nga si Naaman na may dalang 350 kilong pilak, 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Ganito ang sabi sa sulat, "Mahal na hari, ang may dala nito ay si Naaman na aking lingkod. Nais ko sanang pagalingin mo siya sa kanyang ketong."
Nang mabasa ito ng hari ng Israel, pinunit niya ang kanyang damit at sinabi, "Ako pa'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami." Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, "Bakit kayo nababahala? Papuntahin ninyo siya sa akin upang malaman nilang may propeta rito sa Israel." Nalaman ito ni Naaman, kaya sumakay siya sa kanyang karwahe at pumunta sa bahay ni Eliseo, kasama ang marami niyang kawal na nakasakay sa kabayo at mga karwahe. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, "Pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at magbabalik sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong." Nang marinig ito, galit na umalis si Naaman. Sinabi niya, "Akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo sa harapan ko at tatawagan ang Diyos na siyang si Yahweh at ikukumpas ang kanyang mga kamay sa tapat ng aking ketong at ako'y pagagalingin. At bakit hindi na lang sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Farfar na may malinis kaysa sa alinmang ilog sa Israel? Hindi ba po pwedeng doon na lang ako maligo para gumaling?" Ngunit lumapit sa kanya ang kanyang mga lingkod at sinabi, "Ginoo, kung mas mahirap pariyan ang pinapagawa sa inyo ng propeta, di ba't gagawin ninyo iyon? Gaano pa iyang pinaghuhugas lang kayo para luminis?" Kaya pumunta rin si Naaman sa ilog Jordan at naglublob ng 7 beses gaya ng ipinagbibili ng propetang si Eliseo. Nagbalik nga sa dati ang kanyang laman at kuminis ang kanyang balat tulad ng kutis ng bata. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay bumalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan ninyo itong aking nakayanan." Ngunit sinabi ni Eliseo, "Saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos na aking pinaglilingkuran, hindi ako tatanggap ng kahit ano." Pinilit siya ni Naaman, ngunit talagang ayaw niyang tumanggap. Dahil dito sinabi ni Naaman, "Kung ayaw ninyong itong tanggapin, maaari po bang mag-uwi ako ng lupa mula rito? Kakargahan ko ng lupa ang aking 2 mola. Mula ngayon, hindi na ako mag-aalay ng handog na susunugin sa sinumang Diyos liban kay Yahweh. At sana ay patawarin niya ako sa gagawin ko. Kasi pagpunta ng aking hari sa Rimon upang sumamba, isasama niya ako at kasama ring luluhod. Sana'y patawarin ako ni Yahweh sa aking pagluhod sa templo sa Rimon." Sinabi sa kanya ni Eliseo, "Humayo kang payapa." Nang malayo-layo na si Naaman na isaloob ni Gehazi na lingkod ni Eliseo, "Hindi tinanggap ng aking Panginoon ang binibigay sa kanya ni Naaman. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, hahabulin ko ang taga-Siryang iyon at hihingi ako sa kanya ng kahit ano." Sinundan nga niya si Naaman. Nang makita siya nitong tumatakbo, bumaba ito ng karwahe. Sinalubong siya nito at tinanong, "May problema ba?" Sumagot siya, "Wala naman po. Pinasundo lang ako ng aking Panginoon para sabihing may dumating na 2 mahirap na propeta mula sa Ephraim. Kung maaari raw ay bigyan mo sila ng 35 kilong pilak at 2 bihisang damit." Sinabi ni Naaman, "Tanggapin mo sana itong 70 kilong pilak." At pilit niyang ibinigay ang 70 kilong pilak. Isinilid ito sa 2 supot kasama ang 2 bihisang damit na ipinapasan sa 2 niyang tauhan. At ang mga ito'y naunang lumakad kay Gehazi. Pagdating sa burol, kinuha niya sa 2 ang mga dala nito at pinabalik na kay Naaman. At itinago niya sa bahay ang mga supot at mga damit. Pagkatapos bumalik siya sa kanyang Panginoon, tinanong siya nito, "Saan ka nanggaling, Gehazi?" "Hindi po ako umalis," sagot niya. Sinabi ni Eliseo, hindi ba't kasama mo ang aking espiritu nang bumaba ka sa karwahe ni Naaman at salubungin ka? Hindi ngayon panahon ng pagtanggap ng salapi, damit, taniman ng olibo, ubasan, tupa, baka at mga alipin. Kaya't ang sakit sa balat ni Naaman na parang ketong ay mapupunta sa iyo at sa mga susunod mong lahi. Nang umalis si Gehazi, nagkaroon siya ng maputing sakit sa balat na parang ketong. Minsan, or 2 Kings chapter 6. Minsan, lumapit kay Eliseo ang pangkat ng mga propetang pinamamahalaan niya. Sabi nila, maliit na po para sa amin ang aming mga tirahan. Kung papayag kayo, pupunta kami sa Jordan at puputol kami roon ng kahoy na gagawin naming bahay. Pumayag naman si Eliseo. Sinabi ng isa sa kanila,
kung maaari po ay sumama kayo sa amin. Sige, sasama ako, sagot niya. At pumunta nga sila sa Jordan upang pumutol ng kahoy. Nang pumuputol na sila ng kahoy, nahulog sa tubig ang talim ng palakol ng isa sa kanila. Sumigaw siya, "Guro, anong gagawin ko ngayon? Hiniram ko po lamang iyon." Itinanong ni Eliseo saang banda nahulog. Nang ituro sa kanya kung saan nahulog, pumutol siya ng isang sangay ng kahoy, inihagis niya iyon sa tubig at lumutang ang talim ng palakol. Sinabi ni Eliseo, "Kunin mo na." Inabot naman iyon ng lalaki. Minsan binalak ng hari ng Syria na digmain ng Israel. Tinipon rin niya ang kanyang mga tauhan at sinabi sa kanila ang kanyang napiling lugar na pagkakampuhan. Ngunit ipinasabi ito ni Eliseo sa hari ng Israel. Binalaan niya ito, huwag kayong pupunta sa naturang lugar sapagkat nag-aabang doon ang taga-Syria." At pinabantayan nga ng hari ng Israel ang mga lugar na sinasabi ni Eliseo. Maraming beses na sinabi sa kanya ni Eliseo tungkol sa balak na pagsalakay ng mga taga-Syria. At lahat ng lugar na sabihit sa kanya ay pinalagyan ng bantay. Dahil dito, labis na nabahala ang hari ng Syria, kaya tinipon niya ang kanyang mga tauhan at tinanong, "Magsabi kayo ng totoo, sino sa inyo ang nakikipagsabuatan sa hari ng Israel?" Isa sa mga roon ang sumagot, "Wala po, mahal na hari. Si Eliseo po, ang propeta sa Israel, ang nagsasabi sa kanilang hari kahit ang inyong mga lihim na binabalak." Sinabi niya, "Kung ganoon, hanapin ninyo siya at hulihin." May nagsabi sa kanyang si Eliseo ay nasa Dotan, kaya nagpadala siya roon ng maraming kawal na sakay ng mga karwahe at kabayo. Gabi na nang dumating sila roon at pinaligiran nila ang lungsod. Kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong ni Eliseo at nakita niya ang maraming kawal, ang mga kabayo at karwaheng nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya, "Guro, paano tayo ngayon?" Sinabi ni Eliseo, "Huwag kang matakot, mas marami tayong kakampi kaysa sa kanila." At sila'y nanalangin, "Yahweh, buksan po ninyo ang kanyang paningin nang siya'y makakita." Pinakinggan ni Yahweh ang kanyang panalangin at nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karwaheng apoy na nakapaligid kay Eliseo. Nang salakayin sila ng mga taga-Syria, nanalangin uli si Eliseo, "Yahweh, bulagin po ninyo sana sila." At binulag nga ni Yahweh ang mga taga-Syria bilang sagot sa panalangin ni Eliseo. Sinabi niya sa mga ito, "Hindi rito ang daan, hindi ito ang lungsod. Sumunod kayo sa akin at dadalhin ko kayo sa taong hinahanap ninyo." At sila'y kanyang dinala sa Samaria. Pagpasok nila sa lungsod, nanalangin si Eliseo, "Yahweh, buksan na po ninyo ang kanilang paningin nang sila'y makakita." Binuksan nga ni Yahweh ang paningin ng mga taga-Syria at nagulat silang makita nilang sila'y nasa loob ng Samaria. Nang makita sila ng hari ng Israel, 2 beses itong itinanong kay Eliseo, "Papatayin ko po ba sila?" Sumagot siya, "Huwag, mahal na hari. Hindi nga ninyo pinatay ang mga nabihag ninyo sa digmaan. Sila pa kaya? Sa halip, pakanin ninyo sila at painumin. Pagkatapos ay pabalikin sa kanilang hari." Nagpahanda ng maraming pagkain ang hari ng Israel at pinakain ang mga bihag na taga-Syria, saka pinauwi sa kanilang hari. Mula noon, hindi na muling sumalakay ang mga taga-Syria sa lupain ng Israel. Hindi nagtagal, tinipon ni Ben-Hadad, hari ng Syria, ang kanyang buong hukbo at kinubkob ang Samaria. Dahil dito'y nagkaroon ng tagutom sa Samaria. Ang isang ulo ng asno ay nagkakahalaga ng 80 pirasong pilak. At 5 pirasong pilak naman ang kalahating litro ng dumi ng kalapati. Minsan, nang naglalakad ang hari ng Israel sa ibabaw ng pader ng lungsod, tinawag siya ng isang babae, "Mahal na hari, tulungan po ninyo ako." Sinabi niya, "Kung hindi ka tutulungan ni Yahweh, paano nga kita matutulungan? Wala naman akong trigo o katas ng ubas. Ano bang problema mo?" Tanong sa kanya ng hari. Sumagot ang babae, "Napag-usapan po namin ng babaeng ito na iluto namin ang aking anak na para may makain kami ngayon. Bukas ang anak naman niya ang kakainin namin. Kaya naman po niluto namin ang aking anak at kinain. Nang hingin ko na po ang kanyang anak para iluto, itinago po niya at ayaw niyang ibigay." Nang marinig ito, pinunot ng hari ang kanyang damit. Nakita ng mga taong malapit sa pader na nakasuot pala siya ng damit sako na nakapailalim sa kanyang kasuotan bilang tanda ng matinding kalungkutan. Sinabi pa niya, "Patayin sana ako ng Diyos na kapag ngayoy
maghapoy hindi ko napapapugutan ng ulo si Eliseo na anak ni Shaphat. Kaya't inutusan niya ang kanyang lingkod na kunin si Eliseo. Samantala si Eliseo naman ay nasa kanyang bahay at kausap ng pinuno ng Israel. Papunta naman doon ang lalaking inutusan ng hari. Hindi pa ito nakakarating doon ay sinabi na ni Eliseo sa matatandang pinuno, tingnan ninyo at pupugutan o papapupugutan pa ako ng mamamatay taong iyon. Pagdating niya roon, isara ninyo ang pinto at bayaan siya sa labas. Kasunod na rin niya ang hari. Hindi pa halos natatapos ang sinasabi ni Eliseo ay dumating ang hari. Sinabi nito, ang paghihirap nating ito'y padala ni Yahweh. Bakit ko pahihintayin ang gagawin ni Yahweh bago ako kumilos? Ito po ang salita ng Diyos para sa atin sa araw na ito. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagsubaybay sa ating Bible reading. At pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal at buhay sa pangalan ng Panginoon Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at amen.